ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, July 14, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Ikalawang testigo sa impeachment trial inamin na hindi pa natukoy ang taong kinausap ni VP Sara Duterte para ipapatay umano sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Defense panel itinangging kumuha ng assassin si VP Sara. Typographical error sa affidavit at sabina ng NBI napuna sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. NBI Director Melvin Matibag pahaharapin bilang testigo sa impeachment trial sa July 20. Malacanang pag-aaralan ang pagbubukas ng green box ng tax record ni VP Sara Duterte kung hihilingin ng Senado. Dr. Jose Pujalte itinalaga bilang bagong kalihim na Department of Health makaraang magbitiw si Secretary Ted Herbosa. Metro News sa debit credit cards at QR codes maaari nang gamitin pambayad sa LRT2. Sa ating SciTech News, AI image feature ng Meta inihinto ilang araw lamang matapos itong ilunsad. National News, isang AI guide para sa mga Heiho Palace sa Nara, Japan, nakatakdang ilunsad sa 2028. Sa ating music trivia ngayong petsa, nanguna sa UK charts ang 1986 song at album na ito ng Queen of Pop na si Madonna. Kung anong kanta at album na yan, mamaya alamin. Balitang kakaiba, mga lalaki sa Russia, binabasag ang kanilang cellphone para mas magmukhang panlalaki. Oras po natin, 6:37 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Darrell Justin. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Epektibo na ngayong araw ang panibagong paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy o DOE, maaaring magpatupad ang mga kumpanya ng langis ng pisong pagbaba o pisong pagtaas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Ang presyo naman ng kada litro ng diesel ay maaaring tumaas ng 2 pesos and 62 centavos hanggang 4 pesos and 62 centavos. Ang kada litro naman ng kerosene ay may aumento rin na 2 pesos and 22 centavos hanggang 4 pesos and 22 centavos. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, pinag-iisipan ng ahensya na baguhin ang paraan ng pag-aanunsyo ng fuel price forecast kung magpatuloy ang matinding pagbabago sa pandaigdigang presyo ng langis bunsod ng tensyon sa Middle East. Inihayag ni Garin na sa halip na price range, ia-anunsyo na lang ang maximum o minimum adjustment. Layo na niya nitong maprotektahan ng mga consumer at matiyak na ang presyo ng produktong petrolyo sa bansa ay talagang nakabatay sa paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado. Samantala, kalusugan ni Senador Rodante Marcoleta dapat unahin ayon sa Malacanang. Chanel Salazar sa report. Iginiit ng Malacanang na kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta ang dapat maging pangunahing konsiderasyon habang nasa kustodiya ito ng mga otoridad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi dapat isugal ang kondisyon ng senador at nararapat lamang na sundin ang payo ng kanyang mga doktor. Tinuldukan naman ni Castro ang usapin na umano'y special o preferential treatment kay Marcoleta matapos itong bisitahin ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla. Ang Sandigan Bayan anya ang may huling pasya kung sino ang maaaring payagang bumisita sa senador. Sa ngayon nananatili si Marcoleta sa PNP General Hospital para mamonitor ang kanyang kalusugan matapos arestuhin noong nakaraang linggo sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774
your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Humarap si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa Day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon bilang testigo ng House Prosecution Panel sa Article 4 o ang di umano'y pagbabanta ni VP Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Question ni Senator Judge Bam Aquino si Lotok kung sa kanilang pag-iimbestiga ay natukoy o nahanap ang sinasabing taong nakausap ni VP Sara para patayin ang Pangulo. Pero sinabi din Lotok na sa kabila ng kanilang mga pagtatanong sa mga taong may personal knowledge kaugnay sa pagbabanta, inamin niya na wala silang na-establish na validated na impormasyon na kumukumpirma na may kinausap ng tao ang Vice Presidente para gawa ng masama ang Pangulo, ang First Lady at ang dating Speaker. Ang tanong ko, tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito? Nagtanong kami, Your Honor. We tried to elicit information both from those people who have personal knowledge during the online press conference. Unfortunately, wala ko kaming ma-establish na validated information na confirmed. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. Tinanong naman ni Aquino ang depensa kung hindi itatanggi ng kampo ni VP Sara na may kinausap ito upang isakatuparan ng pagbabanta niya laban sa Pangulo. Iginiit ni Defense Lawyer Attorney Mark Vinluan na pinabulaanan na nila ang naturang pagbabanta at handa silang linawin ito sa pagsalang ng presentasyon ng defense team. Sa lahat ng mga sagot ninyo, Attorney Vinluan, parang hindi ko nakita na tinanggi ng inyong kliyente o ng depensa na may nakausap ang Vice Presidente na tao para gawin yung mga bagay na ito. Tama ba? Wala ito sa mga sagot ninyo? We deny that, Your Honor. You deny? That is not accurate, Your Honor, and we will present evidence or counter evidence to prove Okay. that. So let me clarify. Sa lahat ng sagot ninyo so far, hindi pa nyo tinatanggi ito, pero in your time presenting evidence, you will deny that there was a person contracted by the Vice President. Your Honor, to clarify, I don't understand, Your Honor, when we were asked, but In your because answer, you have an answer. There is an impeachment. we complaint. denied it, Your Honor. We denied it in our answer, which we filed before the Senate Impeachment Court. You denied it in your answer? Correct, Your Honor. If I remember correctly, ang nabanggit doon ay freedom of expression. Was there an exact statement there na hindi totoo na meron ngang kinontrata ang o kinausap ang Vice Presidente para gawin ito? We maintain our position that we denied it, Your Honor. Sa pagdinig kahapon, sinabi rin ni Lotok na inatasan sila ni dating NBA Chief Jaime Santiago na imbestigahan ang online press conference ng Vice Presidente noong November 23, 2024 kung saan si Attorney Harry Roque ang nag-livestream sa kanyang social media account. Partikular na siniyasat nila ang kakayahan ng Vice Presidente na gawin ang banta, gayon din ay tinukoy nila ang mga taong nakasaksi o kasama sa mismong online media briefing. Tinukoy ni Lotok ang apat na factors para ikonsidera na seryoso at totoo ang banta ni VP Sara laban sa Pangulo, sa First Lady at sa dating Speaker. Number one, the delivery or manner in which the utterances were spoken. That's one. Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction, and number four, the relationship between the parties, sir. Ipinalabas din ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court ang anilay 8 beses na pagmumura ni VP Sara nang magbanta ito na ipaliligpit si Pangulong Marcos noong Nobyembre ng taong 2024. He did not know what he was talking about. That's so incompetent. Or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami. Yan po ang bahagi ng ika-4 na araw ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. 774 Balita Ngayon.
Samantala, kinesyon naman ng mga senador judge ang testigo ng House Prosecution Panel na si National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok kaugnay sa mga typographical errors sa mga dokumento na ipiniresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Senador Judge Alan Peter Cayetano ang unang pumuna sa error sa affidavit na ahensya sa investigasyon kung saan nakalagay na nagbitiw si BP Sara bilang kalihim ng Department of Justice. Inihiyag naman ni Lotok na isang typographical error ang pagkakamali. Ngunit iginiit ni Cayetano na hindi ito may tuturing na typographical error dahil magkaiba ang Department of Justice at Department of Education kung saan naging kalihim si BP Sara. Was VP Duterte ever Secretary of the Department of Justice? No, Your Honor. Department of Education. Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice, and she herself admitted that her relationship with the President has become toxic, and she would imagine her strangling him and cutting off her head. That's typo, Your Honor. That's not a typo. A typo means yung department naging depart. Department of Justice and Department of Education are two different things. Kalaunan napo na rin ni Senador Judge Amy Marcos kung bakit November 6, 2024 ang petsa na nakalagay sa Sabina para sa isang media personality. Gayong November 23, 2024 inatasan ng cybercrime team na magsagawa ng investigasyon. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Kung inutusan kayo noong November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso? No, Your Honor. I believe that's a typo yung date. Kasi that's a typo, Your Honor, yung date. Kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga-ABS-CBN, which is consistent ho siya doon sa ibang inisyoan ng Kailan ba yung subpoena. appearance? Kasi hindi ko nasusundan yung timeline ninyo eh. Parang yung November 23 yung utos, pero November 6 pa lamang may subpoena na. Ba't nagkaganon? Typo ho yan, Your Honor. Hindi ho yan November 6. Typo na naman katulad ng Department of Justice. Maging si Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ay hindi na rin naiwasang magbigay ng pahayag sa pagkakaroon ng typographical errors sa subpoena at affidavit ng NBI. Date ng subpoena. Date ng subpoena, Your Honor, is 6th day of November 2024, which I believe this is a typo kasi magkakasunod ho ito doon sa mga inisyoan namin na media personalities. Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo, typo pa yung subpoena? Yan po ang bahagi ng ikaapat na impeachment trial laban kay BP Sara Duterte. Samantala, gastos ng Senado sa impeachment trial hindi naman tumaas ayon kay Presiding Officer Chis Escudero. Detalye po mula kay Conde Batak. Hindi lumobo ang gastusin ng Senado sa isinagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na maliit lang ang dagdag na gasto sa paglilitis na ginaganap sa Senado. Ayon kay Escudero, si Senate President Win Gatchalian ang lubos na nakakaalam sa gastusin at budget ng Senado sa impeachment. Gayunman, natitiyak ni Escudero na walang gaanong ginagastusan ang mataas na kapulungan. Punto ng presiding officer na hindi naman sila nagdagdag ng tauhan, security at mga kagamitan. Lahat anya ng mga kagamitan ngayon tulad ng dagdag na mesa sa session hall na ginagamit ng mga abogado ng prosekusyon at depensa ay galing sa bodega na nagamit na rin noon sa nakaraang impeachment trial. At ang witness stand ay noong nakaraang taon pa na ipagawa sa naunang trial sana kay VP Sara.
Hindi kami nagdagdag ng tao, hindi kami nagdagdag ng security, wala kaming biniling bagong lamesa. Alam ko galing lamang sa bodega ng Senado yung ginagamit na lamesa ng counsel for both parties. Yung witness box, ginawa yan nung panahon ko pa bilang Senate President, bilang paghahanda nung impeachment dapat nung 2025. Kung meron man, yung aircon nakabukas pa rin sa Senado kahit may impeachment o wala, kahit may sesyon o wala. So walang dagdag sa utilities. Siguro may dagdag man sa utility, sa tubig dahil mas maraming gumagamit ng banyo, pero walang ganong kalaking dagdag sa gastusin ng Senado itong impeachment trial. Mas maraming oras lang na ginugugol ang mga senador sa Senado bilang impeachment court. Dahil ngayon dapat recess po kami. Pero imbis na recess, nandun po kami nagtatrabaho bilang senator judges. Yun lang po siguro ang pagkakaiba. At wala rin pong dagdag sa sweldo namin kahit na may dagdag na trabaho. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Iminungkahi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ipasampi na si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag para dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 20. Nauna nang hiniling ni House Prosecutor at Iloilo Representative Lawrence Defensor na payagan ng impeachment court na maiharap ngayong araw, July 14, si Matibag dahil dadalo ito sa isang regional summit sa Thailand sa July 21 hanggang July 22. Tinutulan naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang manifestation na ito ng prosekusyon na anyay bad taste at bad precedent para sa mga susunod na testigo sa paglilitis. Pero kagabi minungkahi ni Gatchalian na paharapin sa Senate Impeachment Court si Matibag sa July 20 na inaprubahan naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero. Ayon sa kanya, sakaling hindi matapos ang eksaminasyon kay Matibag sa July 20, magpapatuloy ang proceedings sa susunod na trial day. Samantala, mahigit 43 million pesos ipinagkaloob na tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng bagyong Inday at Habagat. Ang report mula kay Angel Garcia. Umaabot na sa 43.38 million pesos ang tulong na ipinagkaloob ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng bagyong Inday na pinalakas ng Habagat. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kabilang sa mga tulong na naipamahagi ay ang hot meals, family food packs at non-food items. Sa datos pa ng NDRRMC, pumalo na sa 146,000 na pamilya ang apektado ng sama ng panahon o katumbas ang 654,000 na mga individual. Sinasabing bilang higit 5,000 pamilya o katumbas sa mahigit 20,000 individual ang nanatili pa rin sa 162 na mga evacuation centers. Nakapagtala din ng NDRRMC na inisyal na 3.18 million pesos na halaga ng pinsala sa infrastruktura, kung saan 819 kabahayan ang napinsala, 613 dito ang partially damaged at 277 naman ang totally damaged. Hindi naman bababa sa 21 napaulat na nasawi dulot ng pananalasa ng bagyong Inday at Habagat, habang 8 individual ang naitalang sugatan at 16 ang nawawala. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Handang pag-aralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng tinatawag na green box na naglalaman umano ng mga tax record ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio bilang bahagi ng impeachment trial kung hihilingin ng Senado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pang natatanggap na formal na request ng Pangulo kaya wala pa itong desisyon kung papayagan na pagbubukas ng naturang kahon. Kasunod ito ng pahayag ni Senador Ping Lacson na kailangan ng pahintulot ng Pangulo bago mabuksan ng green box. Binigyan din ni Castro na mahalaga ang lahat ng lehitimong dokumento sa paglalahad ng katotohanan, lalo na sa mga usaping may kaugnayan sa impeachment. Alam naman natin kung gaano kahalaga ang mga dokumento na maaaring magpakita ng katotohanan sa mga issues na ito. So lahat ng dokumento, lahat ng lehitimo na mga dokumento ay masasabi nating importante sa paglalahad ng katotohanan. Kanyang na hindi ito makikialam sa panawagan na pabilisin ang impeachment trial ni VP Sara dahil nasa Senado ang desisyon at kapangyarihan kung paano at kailan mapapabilis ang paglilitis. Samantala, sobrang paniningil ng Meralco pinapaimbestigahan sa Kamara. Report mula kay Grace Mariano.
Pinapaimbestigahan ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Sara Elago sa Committee on Energy ang umano'y sobra-sobrang singil ng Meralco at maling pagbasa sa metro ng mga consumers nito. Sa inihaing House Resolution No. 1189 ay tinukoy ni Elago ang kaliwat kanang reklamo ng publiko na naging doble, triple o mas mataas pa ang singil sa kanila ng Meralco kahit wala namang nagbago sa kanilang buwanang konsumo. Target ng isinusulong na investigasyon ni Elago na madetermina kung sapat ang mga umiiral na batas at regulatory mechanisms para maprotektahan ang mga consumers at mapanagot ang mga nagmamalabis na power industry stakeholders. Diin ni Elago, batayang serbisyo ang kuryente at hindi dapat ginagawang negosyo. Ayon kay Elago, hanggat interes ng malalaking korporasyon ang inuuna, sa halip na kapakanan ng mamamayan ay magpapatuloy ang mataas na singil at kawalan ng pananagutan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Itinangaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health. Ito ay makaraang magbitiw sa pwesto si outgoing Health Secretary Ted Herbosa upang tutukan ng kanyang kalusugan. Si Pujalte ay isang orthopedic surgeon na nagtapos ng medisina sa University of the Philippines sa Philippine General Hospital noong taong 1990. Mula noong Hulyo taong 2014, nagsibi siyang Medical Center Chief ng Philippine Orthopedic Center o POC kung saan pinangunahan niya ang pagpapalawak ng mga pasilidad at serbisyong pang-orthopedics at rehabilitasyon. Samantala, pananagutan at paggalang sa rule of law, hiling ng simbahan sa mga isyu ng katiwalian sa bansa. Narito ang detalye mula kay Gina Mape. Humihiling ng pananagutan at paggalang sa rule of law patungkol sa mga usapin ng katiwalian at impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang isang opisyal ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Ayon kay Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Public Affairs, naninindigan ang simbahan na dapat manaig ang legal at demokratikong proseso sa pagresolba sa mga kinakaharap na kontrobersya ng bansa. Kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nilinaw ni Father Ceciliano na hindi kaaway ng simbahan ng Vice Presidente at hindi rin bahagi ng paglilitis ang mga obispo at pari. Ang impeachment anya ay isang constitutional at political process. Bagaman anya at may ilang pari na naghain ng reklamong impeachment, hindi ito nangangahulugan na opisyal na paninindigan ng buong simbahang Katolika. Iginagalang anya ng simbahan ang kalayaan ng bawat mamamayan na gamitin ang mga demokratikong mekanismong nakasaad sa batas. Sa huli, hinimok ng pari ang publiko na ipagdasal ang lahat ng sangkot sa impeachment proceedings upang manaig ang katotohanan, katarungan at kabutihang panlahat. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 2 minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olaño. At Darrell Justin. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Debit, credit cards at QR codes maaari nang gamitin pambayad sa LRT2. Detalye po ay ahatid ni John Bakiran. Maaari nang gumamit ng cashless payment sa LRT2. Batay sa anunsyo ng Light Rail Transit Authority o LRTA, bukod sa beep card, maaari nang itap sa mga turnstile ang debit at credit cards. Tinatanggap na rin ng QR codes mula sa electronic wallets. Ayon sa Department of Transportation, layunin ng cashless payment na bigyan ng mas maraming pagpipilian ng mga commuter at mabawasan ng mahabang pila sa ticket counters. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos at 52 centavos. Nasa 70 pesos at 17 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos at 37 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos at 39 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results.
Update naman po tayo sa resulta ng loto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito na ang lumabas ng winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi, July 13. 51, 15, 26, 37, 6, at 55. Muli ang winning number combination sa Grand Lotto 655 ay 51, 15, 26, 37, 6 at 55. Umabot sa 73,989,083 pesos and 89 centavos ang papremyo sa naturang lotto game. Ang lumabas naman na bola sa Mega Lotto 645 ay 43, 32, 26, 22, 16 at 33. Ulitin ko lamang po, ang lumabas na kombinasyon sa Mega Lotto 645 ay 43, 32, 26, 22, 16 at 33 na may jackpot prize na 15 million pesos. Wala namang nakapag-uwi ng premyo sa dalawang lotto games. Yan ang recap ng resulta ng July 13, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645. Samantala, narito ang jackpot estimate sa laro mamayang gabi. 14 million pesos para sa Lotto 642. 71 million pesos sa Super Lotto 649. At 133 million pesos para sa Ultra Lotto 658. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Ito naman, AI image feature ng Meta, inihinto ilang araw lamang matapos itong ilunsad. Detalye ay hatid ni Rose May Miranda. Ipinatigil ng Meta ang paggamit ng kanilang bagong Artificial Intelligence o AI feature na inilunsad lamang noong nakaraang linggo matapos makatanggap ng malawakang batikos dahil sa mga issue sa privacy. Ang nasabing feature na Muse Image ay bahagi ng Meta AI chatbot na nagpapahintulot sa mga user na gumawa at mag-edit ng mga larawan gamit ang mga public content mula sa Instagram. Ayon sa Meta, tinatanggap nila ang mga feedback ng publiko na naging hindi magandang implementasyon ng feature kaya minabuti nilang alisin na ito. Umani ng matinding batikos ang Meta dahil otomatikong naka-opt-in ang feature sa mga user. Kabilang sa mga nagpahayag ng pagkadismaya ang Emmy-winning actor na si Hannah Einbinder na nagbabala sa mga user na i-off ang nasabing setting. Nakiisa rin dito ang SAG-AFTRA, ang union na kumakatawan sa mga aktor at iba pang media professional na nagsabing hindi katanggap-tanggap ang anumang feature na gumagamit ng larawan ng mga user nang walang pahintulot. Ang pagbawi ng Meta sa nasabing feature ay nakikitang epekto ng tumitinding pressure sa mga giant technology company na magbigay ng malinaw at sapat na kontrol sa mga gumagamit nito kaugnay sa paggamit ng kanilang mga personal data at content para sa mga AI training. Manatiling may kaalaman sa gamit teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, isang AI guide para sa mga Heijo Palace sa Nara, Japan, nakatakdang ilunsad sa 2028. Detalye po atin ni Mika Fajardo. Maglulunsad ang major Japanese printing company na Dai Nippon Printing Company o DNP sa pakikipagtulungan sa Nara National Research Institute for Cultural Properties ng isang interactive artificial intelligence guide service para sa Heijo Palace ruins sa Nara, Japan. Plano nilang ilunsad ang AI-based guide service sa 2028 na siyang ika-30 anibersaryo ng inscription ng Historic Monuments of Ancient Nara kabilang ang mga ruins nito sa listahan ng UNESCO World Heritage Site. Layunin ng AI Guide Service na tulungan ng mga bisita na mas maunawaan ang kasaysayan ng lugar sa pamamagitan ng augmented reality na magpapakita ng mga reconstruction ng mga sinaunang gusali at ruins na nananatiling nakabaon sa ilalim ng lupa. Magagamit din ng mga bisita ang kanilang smartphone o tablet upang magtanong sa AI at makatanggap ng mga paliwanag
tungkol sa kasaysayan ng lugar batay sa mga datos mula sa archaeological excavation at pananaliksik. Sa mga demonstration test, matututunan ng isang AI model na binuo ng DNP ang mga natuklasan sa pananaliksik, kabilang ang mga ulat at mga imaheng naipon sa mga taon ng mga archaeological excavations at pag-aaral ng institusyon upang makapagtatag ng isang karaniwang sistema ng operasyon para sa guide service. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa naman po, nanguna sa UK charts ang 1986 song at album na ito ng Queen of Pop na si Madonna. Kung anong kanta at album na yan, alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Sa Tuesday morning, narito na ang atid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, July 14, taong 1986, sa unang pagkakataon ay sabay na nanguna sa UK charts ang awitin na Papa Don't Preach at ang album na True Blue ng Queen of Pop na si Madonna. 3 linggong tumagal sa number 1 spot ng UK charts ang naturang kanta at album ng American singer-songwriter, record producer and actress. Ang Papa Don't Preach ang ikalawang number 1 single ni Madonna, kasunod ng Into the Groove noong August 1985 mula sa kanyang pelikulang Desperately Seeking Susan. Maliban sa Papa Don't Preach, ilan pa sa mga awiting kabilang sa True Blue album ay ang Open Your Heart, Live to Tell, gayon din ang mismong True Blue song. Samantala, sa kasaysayan naman, 4 na beses na naulit ang pagiging number 1 ni Madonna sa parehong official singles chart at official album chart. Nasundan pa ang pangunguna ng Papa Don't Preach song at True Blue album ng Like a Prayer song at Like a Prayer album noong April 1989, Hang Up Song and Confessions on a Dance Floor album noong November hanggang December 2005 at ang awiting 4 Minutes at Hard Candy album noong May 2008. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa ating pong balitang kakaiba, isang kakaibang trend ang nauuso ngayon sa mga kalalakihan sa Russia kung saan sinasadya nilang basagin at gasgasan ng kanilang mamahaling iPhone upang magmukha itong mas manly o mas panlalaki. Ilang video ng mga lalaking hinahampas, binubutas at sinisira ang likod ng kanilang cellphone ang kumalat sa TikTok upang mas magmukha itong luma kahit maayos at bago pa ang kanilang gadget. Ayon sa Russian news outlet na MASH, nagsimula ang trend na ito matapos magbahagi ang ilang mga babae sa Russia ng mga larawan at video ng lumang iPhone na maraming basag at nilagyan ng caption na nagpapahiwatig na ang basag at sirang cellphone ay madalas pag-aari ng isang tunay na lalaki kaysa sa bago at mas magandang itsura na cellphone. Dahil dito ginaya ng ilang kalalakihan ang itsura at sinadyang sirain ang kanilang sariling mga iPhone para magmukha silang mas lalaki at macho. Gayunman, may ilang cellphone umanong nasira ng tuluyan o hindi na gumana matapos sampasin at butasin. Grabe, sayang naman yun, partner, no? Tatago ko na yung cellphone ko, partner. Pag ikaw napunta sa Russia. Pag ako napunta sa Russia, kailangan pala basagin ko to. Kasi ang problema, hindi pa fully paid. Ayun lang, wag muna. Wag muna, oo. Ayan po mga kanyusik ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Tuesday. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, partner, bigay mo muna ano bang ating katanungan na yung araw po ng Tuesday. Ito po sa mga nag-aabang, sagutin po ninyo ang katanungan na ito. Marapat na bang imbestigahan ang reklamo ng mga consumer na sumipa ang bayarin sa Meralco at iba pang utility o electric cooperative sa buong bansa? Para po sa inyong mga opinyon, ang ating text line 0909-321-8738 at maaari po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, July 14, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Darryl Justin. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.